natin mga kabombo ay ganap na pong 33 minuto makalipas ang alas 11 po ng umaga. At sa mga sandaling ito mga kabombo, mapalad po tayo dahil magkakaroon po tayo ng pagkakataon na makapanayam, makasama sa ating palatuntunan sa araw po na ito. Walang iba kundi si former Senator Panfilo Ping Lacson na isa pong senatorial candidate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Unang-una po sa lahat, isang mapagpala, magandang araw po sa inyo. Senator, isang mapagpala pong umaga po sa inyo. Live po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bombohanid Ugto. Nakakasama niyo po si Bombo Justin Fantanilla Roseta. Ang inyo pong pagbate sa ating mga listeners and viewers po. Magandang umaga, Justin, Bombo Justin. Una, gusto kong batiin muna si Chairman Florete. Sana nasa magandang kalagayan ng kanyang kalusugan at manatiling malusog at malayo sa karamdaman. Yun lang. Maraming salamat. Ayan. Senator, unang katanungan po natin, nitong Huwebes lamang po, ibinunyag nitong si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na nakikialam di umano itong China sa darating na halalan. And according to him, meron pong information na operations na sangkot po ang Chinese state-sponsored groups at kanilang mga local proxies na nakabase dito po sa bansang Pilipinas para paboran ang gustong manalo ng China. Sa palagay po ninyo, may epekto ba ang ganitong gawain, Senator? Yung malaki ang epekto. Seryosong issue or matter ito, no? Dahil kung ma-recall natin, noong isang buwan lamang, Marso 2025, may mga nahuling Pilipino at saka mga Chinese nationals na umiikot sa paligid ng Malacanang, sa US Embassy, sa Camp Aguinaldo, no? Iniimbestigahan ng NBI ito. So ito'y parang tuloy-tuloy na mga activities at yung submersible drone na naipakita doon sa pagdinig na ginawa ni Senator Tol Tolentino, talagang nakakabahala at meron ding na ibahagi doon sa briefing na malaking bahagi ng datos ng Office of the President, NICA, NSC, pati DOST na hack, yung nga, 2 beses, April 2024 at saka July 2024, parang mahigit 8 gigabytes ang nahack na datos. Talagang nakakabahala ito. Dapat talaga kumilos yung mga ahensya para mapangalagaan yung ating national security. Yes po. Senator, kayo po bilang isang tumatakbong kandidato sa pagkasenador, may nararamdaman po ba kayo na tinatarget po kayo at sa inyo pong palagay, nagkaroon ba ito ng epekto sa inyong pagkakandidato kung meron man po, ano man po yung pinaka-epektibong pangontra po dito? Maliwanag naman, ang tinatarget talaga yung mga kandidato ng bagong alyansa, no? Yun ang lumalabas sa pagdinig. Of course, that should be validated by other sources. Pero maliwanag doon sa lumabas sa pagdinig kahapon, yung 2 araw na pagdinig, na talagang ganun yung direksyon na may ginagamit yung Infinitus, di ba? Na mayroong kontrata with the Chinese embassy dito sa Manila. At 900+ thousand pesos yung halaga ng kanilang contract. Na kung saan, talaga tumutulong yung foreign country na China ito sa magiging resulta ng halalan dito sa atin. Yun, nakakabahala. Ang isang magagawa natin sa parte ng legislation, kasi alam mo yung anti-espionage law natin, antiquated, 84 years old Naipasa ito, Commonwealth Act 616, 1941 pa to, 84 years na nakakaraan. At yung penalties, pati yung hindi na-attuned sa times dahil moderno na mga equipment ngayon. Halimbawa, ang penalty kapag ito'y wartime, not more than 30 years. Pagka peacetime naman, not more than 10 years. At ang multa, nasa mga 10,000 pesos lang. So talagang napakatagal na at kailangang ma-revisit at maamyandahan na para ma-i-update na natin. Yung bansang China nga, nag-update na sila noong 2022 pa, at tinaasan nila yung parusa. Meron pa tayo nahuling 3 Pilipino doon na nakakulong ngayon. Nakakabahala kasi kung hindi man life imprisonment, naging execution na yung kanilang parusa para sa espionage. Tayo, kailangan makakop tayo doon sa times dahil hindi na tayo updated. And Senator, speaking of elections, dahil mahigit 2 linggo na lamang po halalan na
And recently, meron po itong election-related violence na naganap dyan sa may bahagi po ng Rizal, Cagayan, kung saan binaril at pinatay ito pong si re-electionist Mayor Joel Ruma sa kanyang rally. Ano po yung pwedeng gawin natin o especially ng ating mga authorities para tuldukan ito pong mga ganitong insidente, lalo't papalapit na po itong araw po ng halalan, Senator? Kasi isolated. Pero alam mo, sa ibang lugar, nangyayari rin. At least sa Northern Luzon, ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng ganyang karahasan na yun nga, parang masyadong blatant or brazen yung pagkapatay doon sa kumakandidatong mayor doon sa Rizal, Cagayan. So, trabaho ng PNP para protektahan o pangalagaan yung peace and order, especially during campaign or election period. So, I would urge the PNP to really on their toes pagdating sa mga ganitong pagkakataon. Pero function din ito ng intelligence kasi pagka may nangyayari ganyan, ang dapat pagbuntunan natin ng ibig sabihin ng hindi naman sisi pero dapat ating i-urge o i-convince na talagang paigtingin na lang yung kanang intelligence network kasi hindi naman basta-basta gaganapin yan o gagawin yung pagpatay nang walang pagpaplano. So, nagkakaroon ng failure of intelligence kapag hindi na sawata o naawat yung ganyang klaseng violence. Senator, kayo po bilang isang dating chairman po ng Senate Committee on National Defense, ano po yung masasabi nyo dito? Itong issue na may kinalaman po sa China kasi kinonfirm po ng Philippine Navy na meron pong 2 barko ng People's Liberation Army ng China ang namataan sa teritoryo natin dito po sa ating bansang Pilipinas, Senator. Sa ngayon, tama na yung direksyon na tinatawag ng ating AFP kasi may tayong balikatan, hindi ba? Yung balikatan exercises natin, hindi na lang bansang Amerika. Involved din dito yung mga ibang bansa tulad ng Australia, Japan, saka mga European countries. Ang importante yan na magkaroon tayo ng pakipag-ayan sa iba't ibang mga bansa na medyo may military capability na para humarap sa aggression ng China sa mga incursions. Kasi ito yung tinatawag kong balance of power. Kasi napakahina natin militarily at wala tayong laban-laban maski sa intelligence gathering, maski sa mga technical equipment, napakalayo natin. So importante yung nakipag-ugnayan tayo sa mga ibang bansa na malalakas din. Nang sa ganon, not to invite war, pero to prevent war kasi nga, pag mayroong balance of power, mag-iisip ng 10 beses din yung China bago sila magkaroon ng incursions o maging aggressive. Kasi alam nila, mayroong kaagapay na mga malalakas din bansa ang Pilipinas. Pero kung tayo mag-isa, talagang papasukin lang tayo na papasukin. So, double-edged of course, dahil ang disadvantage, baka magkaroon ng tension, mauwi sa hindi maganda. Pero mas mainam na yung meron tayong ka-alliance na sa ganon, nakaka-prevent tayo o kaya na nagbibigay tayo ng pag-iisip din sa China na teka muna, maraming kaagapay ito, maraming ka-alliance. Hindi tayo pwedeng basta maging napaka-agresibo. Senator, siguro any message, panguling mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga Pangasinense na nakaantabay sa atin ngayon sa ating palatuntunan? Go ahead po, Senator. Thank you, Bombo Justin. Nandito kami sa Dagpan ngayon kasi meron kaming gaganaping rally mamaya ng mga bandang 4:00. Yung slate ng bagong ng alyansa nandito ngayon para makipag-ugnayan. Kasi inalin tulad itong eleksyon na yung halalan para itong job interview na kung saan mga aplikante, 12 yung bakante, mahigit 6 po yung aplikante. Kailangan i-presenta namin sarili namin, pati mga resume namin. So sana mapakinggan ng ating mga kababayan dito sa Pangasinan yung mga plataforma, mga plano at saka mga track record ng mga kandidatong kasama ko sa alyansa. Okay po. Senator, maraming salamat. Ingat po kayo and God bless ho.